high-ranking official ng sinasabing agency. That is why it's very important that wag natin baliin ito pong naging tradisyon na dito po sa Congress. Huwag mo akong lokohin. Huwag mo akong paandaran ng mga tradisyon mo na yan. Okay? Kasi the Vice President has so many supporters. Okay, game. Trabaho lang po, walang personalan. Wala daw personal. Palakpakan natin si Boy Toothpick. Wala namang personal dito eh. Grabe ho itong mga aso ni Tambaluslos, no? Ibang klase. Mantakin nyo yun mga kababayan. Kaya ho nilang mag-press con sa loob ng 2 oras at ang paksa ho nila itong si Vice President Sara Duterte. Palakpakan. Dinaig pa ho nila yung mga marites sa kanto kung magchismisan. Ito. Kay Suarez ho, matagal na tayong diskumpiyado. Pero dito kay Congressman Jill Bungalon, at dito kay Saldico, ang masasabi ho lang natin dyan, base sa mga nakita nating larawan niya sa social media, mag-BFF yan. Kay Suarez, no question, talagang diskumpiyado ho tayo dyan sa Panochi na yan. Talagang diskumpiyado tayo dyan. Ginunguya nga ho ng mama na yan yung mga salitang lumalabas sa bibig niya eh. No? Kaya yung pakonyo-konyo niyang pagsasalita nitong si Suarez, sa tingin ho natin, ano lang naman ho to, base sa ating payak na obserbasyon. Komento nyo sa baba para mas masaya. Pero bago natin umpisaan ang ating talakayan at pag-usapan itong from toothpick to riches nitong si Jill Bungalon, isang like. Alam nyo naman ho mga kababayan, yung like na yan, pag nakikita natin, parang palakpakan ho yan. Maraming salamat ho sa mga nagla-like. Mabuhay ho kayong lahat. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba para pagka meron ho tayong bagong upload, pwede na ho kayong maglundagan. Kayo ang pinakaunang maglulundagan, ika nga nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ayun na nga mga kababayan, kung meron ho tayong King Bong from rag to riches, meron naman ho tayong Jill Bungalon from toothpick to riches. Boy Toothpick, yan ho ang pagmumuka. Grabe, ito pa lang si Jill Bungalon. Ngayon, alam ko na kung bakit talagang ikaw ang pinili nitong si Saldico na makatandem. Maka-best friend. Ika nga nitong shoutout muna kay Sir E.B. Ugalbot, palakpakan. Pagka ikaw, nagkukups ka, ika nga, nag-e-epal ka, yung tipong nagpapabida ka, nag-e-epal ka sa social media, pag nakita ka nitong si Sir E.B., gaganunin ka nyo, target lock. Target lock ka ngayon, loko. Hindi pa nga ho naumpisahan itong si Sir E.B. Hugalbot ang pagbira dito sa mama na to. Dito kay From Toothpick to Riches. Binlock na ho siya nitong si Jill Bungalon. Ang problema ho kasi dito sa mga to, ang lakas ho nilang mag-angas dyan sa House of Representatives. Pero pagka, ganito pagka nagsalita ho sila parang talagang, yung tipong makabuluhan lahat ng lumalabas sa mga bunganga nila. Pero pagka hinimay ho natin lahat ng sinasabi nila, puro ho pala basura. Ito mga kababayan, kilalanin ho natin na mas maigi at kung bakit pinili nitong si Saldico bilang isa sa mga maging aso niya, itong si Jill Bungalon. Ito ho, si Jill Bungalon noong panahon na simple pa lang ho ang kanyang pamumuhay at hindi pa ho niya nakakadaupang palad. Itong si Saldico. Ikaw, sir, napag-aalata ka ta. Ika nga nitong si Sir E.B., malayo pa lang pagka malansayan, naaamoy namin yan. Kami dalawa nitong si Sir E.B. Amoy namin pagkayang isang malansayan. At base sa naaamoy ko, sir, daing nyo pa ho ang yung tipong isdang di nabenta ngayon, tapos ibebenta kinabukasan. Bilasang-bilasa ho ang amoy nyo, sir. Ibang klase itong si Jill Bungalon, no? Ayan ho siya.
From ganyan, nagsalamin ka talagang loko ka para magmukhang smarty ka, ha? Wag mo kaming paandaran sa mga ganyan mo. Dati ka naman palang walang salamin. Wala namang may grado ba yan ang tanong? Ngayon ho, eto na ho, si Hil Bungalon. Nung naging congressman ho siya, ang kanyang mga relo ay nagkakahalaga ng, ito, date just to. Natututo na ho tayo sa mga relo ngayon, akala nyo ha. Kaya nagpapasalamat ho tayo dito sa mga crocodile na to. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ho natin malalaman yung mga relo-relo na yan. Ayan, date just yan. Date just yan, Rolex date just, 935,000 pesos. Grabe naman yan, di ba? Ito naman ho, Daytona, 1.6 million. Ibang from toothpick to Rolex pala, mali pala, sorry ho mga kabayan. From toothpick to Rolex. Ito naman ho, ano naman tong, mas matindi to. Ito Rolex, hindi ho natin mabasa eh. Yak Master, 42. Grabe, mamahal, 1.7 million. Tapos meron din ho siyang 2022 Rolex Date Just 41mm Rose Gold Chocolate 1263.31. Nagkakahalaga ho ng $16,850. Grabe, from toothpick to Rolex. Yan ho ang pagmumukha ng congressman na nananawagan para magbitiw na itong si Vice President Sara Duterte. Palakpakan ho natin ng toko. Patutpik-tutpik ka lang dati. Ngayon, sino tumututpik sa'yo? Kala mo kami ni Sir Ibi, basa namin yan. Amoy namin yan. Sir Ibi, mag-comment ka sa baba. Ano sa tingin mo? Naaamoy mo ba to? Naaamoy mo ba ang lansa nitong si Jill Bungalon? Oo. Saka, nakita nyo naman ho yung mga palantik nitong anong pangalan nito? Nitong si Congressman Saldico. At nakita nyo ho ang tindig nitong si Jill Bungalon. Ito na nga ho mga kababayan, sa sobrang duwag, yan ho kasi, dyan palang napaghahalata na walang yagba. Sa sobrang duwag ho, nitong si Jill Bungalon, hindi pa nga naman ito 3 hours ago, uumpisahan ka pa lang, tinarget na ka pa lang nitong si Sir Ibi, yung yagba mo napunta na sa lalamunan mo. Umurong ho, hindi man napunta sa tiyan napunta ho sa lalamunan niya. Congressman Jill Bungalon, di pa ako nakapag-post ng rag to riches story mo. Block mo na ako agad. Mahina pala, iho. Hindi ho iho yan, Senator. Oh, pwede. Hindi ho iho yan, Sir Ibi. Baka pwede ho natin tawaging galit na naman si Bungalon. Wag ka kasing magbid. Ayan ho siya oh. Grabe naman yan. Isa lang ang di nagbago sa iyo, sir. Yung tenga mo na. Ayan oh, grabe. Paano nangyari yan? Paano nangyari? From toothpick to riches ka, Bungalon. Anong nangyari dyan? Gusto namin makita. Paliwanag mo sa sambayan ng Pilipino. Kasi parang iisa yung nakikita nating pattern dito sa mga congressman, from tricycle to artista van, from tsinelas na tagsi 50, naka-Prada, naka-Hermes, kung ano-ano pang buruloloy sa katawan. Kung ano-ano pinaglalagay nila. Tayo kasi sa totoo lang, hindi naman sa tayo talaga hindi tayo mahilig sa mga buruloloy at abubot. Basta meron lang tayong digital na makikita yung health pagka tumatakbo, nag-exercise, okay na tayo doon. Hindi tayo mahiling mag-relo ng ginto o sumuot ng kung ano-ano. Naka-t-shirt lang na white, okay na tayo dyan. Kita nyo naman, di ba? Lagi lang tayo naka-t-shirt na white. Yung iba nga sinasabi, di daw ako naliligo. Mukha lang ho. Pero naliligo tayo. Balik ho tayo. Iisa ho ang nakikita nating pattern. Dito sa mga dito sa mga congressman na to. From mahirap, nung naging congressman, nagkaroon ng Rolex at mga mamahaling kagamitan. At ang mga kagamitan na yan, hindi nyo naman makakayanang isustain kung ang aasahan nyo lang yung sweldo nyo bilang congressman.
Ang sweldo lang ng mga yan, nagre-range from 200,000 to 250,000. Mga nasa ganun lang ho. Kasi pag nag-300 yan, pataas, nasa ano na ho yan, nasa speaker at Senate President. Nasa 200,000 pesos per month lang ho sweldo niyan ng mga congressman na yan. Tapos ang lifestyle ho nila, pang bilyonaryo. Di ba? Hindi ho, hindi ho akma yung buhay na tinatamasa nitong mga congressman na to base doon sa level ng kanilang sweldo at doon sa kung anong pamumuhay meron sila nung mga naunang panahon. Kaya naman ho dito sa video na to, pakinggan ho natin. Hindi na kayo natapos. Talaga bang wala na kayong gagawin dyan sa House of Representatives kundi banatan si Vice President Sara Duterte? Hindi naman napaghahalata na nervyo. Yung iba nga dyan nakakalbo na sa sobrang nervyos eh. Yung iba naman ay dinadaan na lang sa stress eating, nagsisitabaan. Kasi malusos stress na stress ho yan kay VP Sara. Hindi naman sa yung iba nakakalbo sa sobrang stress, yung iba tumataba. Kung ano-ano kinakain, pagka-stress ho kayo, talagang mag-gain ho kayo ng weight, hindi ho kayo maglulus. Kaya yung mga alam ho natin, yung mga tabachoy dyan sa House of Representatives, stress na stress ho yan kay Vice President Sara Duterte. Panoorin ho natin itong si Jill Bungalon. Ito po, yung practical approach lang po nung kung Game. importante na andito po yung head of the agency. Because we cannot expect the budget sponsor to answer everything on behalf of the department or agency. Kahit ako po, I defended several agencies. May mga katanungan po ako that I requested for a minute of suspension because I have to consult the secretary or the head of the agency. So, yun lang po yung kasi yung practical approach kung bakit kailangan po nandito yung ating pong head of the agency or even officials from a particular department or agency. Uulitin na naman natin kasi mga mahihina yung mga coconut brain neurons nyo. Sinabi na ni VP Sara nga, pinoforgo na niya. Kumbaga, binigay niya na sa inyong bola. Bakit nyo pa siya kailangan dyan? 733 million. Kayo na nga nagdesisyon doon sa yung committee ng BFF mo. Ang nagdesisyon kung magkano ibibigay sa OBP. So, kayo na nagdesisyon doon sa 733 million. Kayo na rin magdesisyon kung anong gagawin dyan sa plenary debate, di ba? Ganun lang naman kadali yan. Dapat nga kayong magdepensa dyan Kayong nagbigay dun sa 733 million, di ba? So pagdating sa plenaryo, kayo rin dapat ang magdepensa niyan. Para tulungan po yung budget sponsor na nagdedepensa po ng kanilang budget. So, yun ang mawawala ngayon kasi we're talking about first time. And magiging it will set as a bad precedent. Kasi baka ikaw naman, sir, parang hindi ka pa nakapag-first time. Parang di mo naman naranasan yung first time. At base sa nakikita ko sa'yo, sabi ko na, lansa mo, naaamoy ko. Naaamoy ko lansa mo, sir. Naaamoy ko lansa mo. Alam ko, yung first time na naranasan mo, hindi ikaka-proud ng mama mo. Uy, peace tayo, Jill Bungalon Binababoy nyo si VP Sara binababoy nyo si VP. Ngayon, pagka kayo natitirahin, mag-iiyakan kayo. Yung amo mo magkakaso. Magre-react lang kami sa mga punto de vista nyo Pero yung lansa mo, talagang amoy na amoy namin ni Sir EB. Sir, mag-comment ka dito. Kung di ka makapag-comment dito, PM mo na lang yung comment mo para mabasa ko kasi minsan madaming comment Yahin din po ng mga ibang departamento o ahensya ng gobyerno, pwede naman pala hindi sumipot dyan sa plenary debates Padala na lang kami ng representative o kung sinong high-ranking official ng sinasabing agency. That is why it's very important. Hindi ko natin pwedeng ipagkumpara yung ibang ahensya sa ahensya ng Office of the Vice President. Do mag-ano lang naman yan, dapat itrato yan ng magkakaparehas. Ang pagkakaiba lang, nagmamarites kayo ng 2 oras at ang tanging topic si Vice President Sara Duterte. Kahit hindi pa nga yung pinag-uusapan yung budget na yan ng OVP. Kaya hindi ko pinag-usapan nyo ba ng 2 oras dyan ang budget ng DOH? Ng Office of the President.
Pinag-usapan nyo ba? Kahit 30 minutes lang, pinag-usapan nyo. Mamaya ho mga kababayan, meron ho tayong pag-uusapan na mas matindi pa. Konektado ho dyan sa kinakandak na Committee on Good Government and Public Accountability na hearing ngayon. Konektado ho doon. Hindi ho natin may lulusot dito sa video na to kasi kay balansa muna tayo ngayon. Focus mo muna tayo doon. Pagka kasi binanatan, tinarget nitong si Sir EB, kailangan ilalak ho natin yan. Kumbaga target, lock. Ngayon nakalak ho tayo kay Hil Bungalon. Sa kanya lang ho tayo ngayon. That wag natin baliin. Ito pong naging tradisyon na dito po sa Congress. Wag mo akong lokohin. Wag mo akong paandaran ng mga tradisyon mo na yan. Okay? Yung long-standing tradition na dapat walang magtanong sa Office of the Vice President, hindi nyo rin irespeto. Ngayon, yung mga plenary debates, gusto nyo long-standing tradition. Loko-loko ka pala. So that all government or all heads of the government agencies must appear before Hindi the plenary. yan. Ginawa po natin yan doon sa Committee on Appropriations Budget hearing. 'Di ba po, nung time I defended the budget of the DMW. Nung time po na yon, nandun po si Secretary Kakdak sa Senate. Kasi nakasalang po siya sa Commission on Appointments. So what did the Committee on APRO did is that ini-reschedule namin, kinancel namin yung budget hearing because members of Congress want the Secretary to present the budget before the... Pero sa tingin natin, meron na namang iiyak kasi nakita ho natin yung tagapagsalita ng OVP nandun sa hearing ng Good Government and Public Accountability. Palakpakan! Wala namang sisipot dyan sa plenary debate. Okay ho sa atin yun. Kayo na nag-decision sa 733 tapos tatanungin nyo yung OVP kung saan dadalhin yung pondo na ibinigay nyo sa kanya. Mga loko-loko ba kayo? Hindi ko alam kung minsan kung lakas ng tama nitong mga to nagbigay ng budget ang OVP. Binawasan nila. Ngayon gusto nitong mga kumag na to, depensahan ni VP Sara yung 733. Ang sarap kung ano yun, ang sarap kung pwede lang tayo members of the House of Representatives. Same thing in plenary discussion. Okay. Babalik po lahat ng heads of the agencies to aid, to help the budget sponsor in defending their respective budgets. So, yun po yung practical application kung bakit kailangan at importante na yung head of the agency ay nandito po sa plenaryo. In addition lang, nag-ano pa sila, sila na pa natin. Isa-isa tayo. Ako muna, ikaw muna. Congressman defends the budget. Pero we are not the disbursing officer. Hindi naman kami yung tagagastos ng budget. We justify the budget, we defend the budget, but hindi kami yung tagagastos, no? So, kailangan mismo kung sino yung gumagastos ng budget. Hindi totoo yan. Depensa. Dinepensaan ba nitong si Adyong yung budget ng OVP? Didepensaan niya ba yun? Baka imbis na depensaan ni Adyong, ang tawag dito, buyuin niya pa yung mga nagtatanong. Baka ilaglag niya nga si VP Sara. Huwag mo nga kami lokohin. Defense. Isa lang dinedepensaan nyo sa House of Representatives. Yung boss nyong... dapat sila yung naandito para sabihin kung paano nila... i-play ko ulit yung video mo na sumisigaw-sigaw ka. Akala mo kung sino ka. Kaya so, di ka natatakot sa kanila. Sa tingin mo ba yung taong bayan nabibilib doon? Ginagastos yung budget ng ahensya. At yun yung nakakalungkot, no? At yun yung Kongreso na siguradong hindi niya masasagot pag wala rito yung mga opisyalis ng OVP. Dahil sila yung nag-disburse, sila yung gumastos, sila yung gumamit ng pera. At sila pa rin yung gagamit ng pera nitong 2025. So, kailangan nandito sila para ipaliwanag kung paano at saan nila gagamitin yung budget na ipinagkakatiwala sa kanila ng mamamayan. Just to add lang po siguro, I think we're all in agreement here that we will not shift our rules for accommodating incidents such as this. On the part of the minority naman po, there might be a confusion that we might be happy if there is no one to help the budget sponsor to defend it. We can say whatever you want. But that's far from the truth. Hindi rin naman yun yung gusto namin. What we're here for in the budget is to find answers, to seek answers, to clarify, to explain bakit po ganito yung budget.
when you don't have a resource person around to aid the budget sponsor, not so much as to defend, but to, to put substance into the budget, it becomes a lost cause. So, and I think regarding the rules, this is the first time lang po siguro, and hopefully it is the last. This would be the first time that an official has failed to reach the bare minimum of decency to at least appear po, no? Or at least send a representative. But we're still hopeful that this would not be repeated. And we're still hopeful that the bare minimum of attendance would be, continued by other members. So I don't think we will have to change our rules for this po. Thank you. The next question. May follow-up lang. Oh, ako, okay. Ryan. Go ahead, Vic. Just Sorry. one follow-up na lang po. Based on your explanation nga po na hindi nyo babaliin yung rules ng plenary regarding budget deliberation. So, is it possible na kung talagang hindi siya darating as a matter of parliamentary procedure, may miyembro na tatayo na lang mag-move to adopt the recommendation of the Appropriations Committee? Again, I guess we will cross the bridge when we get there. Kasi like for today, we're still waiting for the officials from the Office of the Vice President to appear. So malay nyo, magkaroon po ng himala. Mamayang hapon dumating. Di at least hindi mangyayari yung nabanggit po ninyo, sir, no? So, but then again, it's up to the members of the plenary. Hindi naman natin control kung ano pong decision po, lalong-lalo na sa members of the minority, wherein ang dami po nilang questions dun po sa budget ng OVP. So, let's wait and see kung ano po yung magiging takbo nitong diskusyon sa budget po ng OVP. Thank you, Vic. The next question comes from Lenesca Panti of GMA Online. Ay, good morning po, Lenesca. Ay. And sir, good morning po. Given the absence of the Vice President as of the moment, would you say that the House Appropriations Panel's recommended 733 million budget for OVP is a justified one and the 2 billion is unjustified? That's my question po. You can't answer that question whether justified or not because we haven't even tackled it on the floor. Yung panot ho na yan, tayo, wala na ho tayong aanuhin dyan. Wala na ho tayong tanong pa dyan kung kayo, ano ho ba naaamoy nyo the way na i-deliver ho niya yung pagsasalita niya? Kasi kung ikaw talaga tigas, diba? The reason why we can't tackle it on the floor, Lahat ho ng salitang lumalabas sa bibig niya, inunguya ho muna niya bago niya ho ilabas. Pakinggan nyo na maigi. is because she's absent. She is not here. You know what? Anything can happen during plenary debates. It has happened many times. May iba nagre-recommend ng dagdag budget, dagdagan. Kinang ng ulo mo, sir, Kung nakikita naman nila na maganda at maayos, di ba? Oh. May pa nga nagre-recommend na kung pwede, doblehin pa. So sa akin, di ba, until such time that she is here, then we will know and find out from the members of Congress what our position is with regards to the recommendations on the Committee on Appropriations. Okay. Sabi mo Thank you. Are you done with your question, Lenesca? Okay. Next question from Red Mendoza of Manila Times. Hi po, good morning po. First question po. Kong Jill, yung sinabi niyo po na you're not necessarily pushing, pero you're necessarily parang pushing na rin for the Vice President to resign. Of course, she's voted by 32 million people. She's voted by more people than the President. And meron din siyang cadre of bloggers and supporters na Anong kadre-kadre? Tigilan mo yung kakakadre mo na yan. Di ko pa nga namin si VP Sara, cadre of bloggers and supporter. Ayan ho ang mama nagpaparesign kay Vice President Sara Duterte. Palakpakan si Boy Toothpick. Baka sinlaki lang ng toothpick yan, kaya mahilig ka sumubo ng toothpick, pwedeng kalkalin ang buhay ninyong mga congressman. Kinakalkal na nga yung buhay ng mga quadcom So ano po na-expect niyo po dito? Kasi
you're basically treading on a landmine here. Kasi the Vice President has so many supporters. O, game. Trabaho lang po, walang personalan. Uwe! Wala daw personal. Palakpakan natin si Boy Toothpick. Wala namang personal dito eh. Wala naman, trabaho lang ho, walang personalan ha. Trabaho namin mag-react sa mga hinahalal namin sa pamahalaan kung ano nga ba ang kanilang ginagawang trabaho. Rakada, go! Hindi nag-play. Let's go. Next question na lang po and my last question. Sinabi po ng isang columnist namin, si Manu Tequia, na you're being compared to an mafia. You're being compared to a mafia code of honor, yung rules and yung mga pag-open ng budget, presentation and all. And I quote her, "Omerta, the mafia's code of honor is embraced by the very institution elected by the voters to stand for their interests. And the rules are bent to suit Magaling mo their yan, ends. si Prof. Manu Tequia. Truly, he who has gold rules is the only rule honored in this chamber." What's your comment on that po, na parang you're acting like daw po ang mafia? Di kayo makasagot. Hindi kayo makasagot kasi yun talagang asal nyo. Yun talaga, pero sasagot yan. She's Pakinggan natin. entitled to her own opinion. Bahala siya. Yeah, as Kong Jill said, we're just working with our rules here. We're nagtatrabaho lang po kami. I appreciate the question. Bata pa lang, nagpukups na talaga, no? Okay. Read, no, but they seem to be politically charged. So I think we'll just leave our work to speak for itself po siguro. Pero yan, hindi politically charged yan. Palakpakan kung gano'n. Yung 2 oras na pagmamarites nyo kay VP Sara, hindi politically charged. Di palakpakan. Ako, nabanggit mo yung 32 million, siguro ang isang opinion ko na lang doon, respetuhin niya yung nagtiwala sa kanya para may luklok siya sa pwesto at gampanan niya yung trabaho bilang vice-presidente. Thank you. Grabe, kinang, sir. Kinang ng mga statement mo. Kasing kinang ng ulo mo. With regards to the landmine that you mentioned, yeah, it's been happening for the past 8 months, so it's nothing new. Thank you. Melalis Moras from PTV4. You're recognized. Ramdam nyo ba? Ramdam mo ba? Calbs, ramdam mo ba yung taga-suporta ni VP Sara? Pagka sinabi nila, si PH update, bata yan ni Vice President. Wala pa ho tayong na-meet ni isa sa mga staff ni VP. Si Mayor Baste, nakita natin kasi dumalo tayo ng maisog. Full disclosure para walang maibuta sa atin itong mga batang aso nitong si Tambaluslos. Good noon po mga Kongs. Hingin ko lang po yung reaksyon nyo. Nagkaroon po ng bagong survey na inilabas ang Tangere Survey yan, maganda yan, about Jay. sa satisfaction and trust ratings ng top government officials. Si President Marcos ay tumaas ng yung satisfaction na ng 46.4% at yung trust ratings na tumaas din ng 58.8% na. Si Vice President Sara Duterte bumaba po 48.7% yung satisfaction rating and yung trust rating 56.8%. Si Speaker Romualdez, tumaas din yung survey, yung satisfaction and trust ratings ng sa 46.3% Grabe, at 56.4%. Dinig nyo ho ba noong sinasabi niya yung satisfaction and trust rating ni VP Sara? Pagdating kay Romualdez, biglang nag-iba ho yung yung delivery nito nagtatanong. Palakpakan. Congratulations sa Tangere. Hindi maipapasara yung survey firm na yan. Maging yung survey yung ratings ni Senate President Francis Escudero at Chief Justice Alexander Gesmundo tumaas din po. Ano pong masasabi nyo rito? Ginagim na. I'm satisfied. Hindi, sa mga, nakita ko yan kaninang umaga actually habang nagbe-breakfast ako. Saya Very ba? much, Masaya ba? Welcome po. Kasi ang mga ganyang surveys naman po ay tools lang po kung paano mo
i-improve yung the way you work, the way you do public service nung ginagawa Correct. natin. So ako, personal reaction ko, dapat i-welcome talaga kung ano man yung mga resulta na yan at gamitin as parang grading system. Parang sa classroom, meron kang grade. Anak ng tokwa, yan ka na naman. Classroom na naman. Diba? O, kung delikado ka sa grado mo ngayon, kailangan mag-improve ka sa mga susunod na buwan. Kung totoo yung survey. Pero kung papaniwalaan nyo yung survey na yan, kayong mga congressman, wala namang problema yun. Nasa sa inyo yun. Pwede nyo naman, ang tagal nyo na linuloko yung sarili nyo, di ba? Diba? Pati yung mga ginagawa nyo kay Bibi Sara, alam nyo naman na puro politika. Pero naniniwala kayo. Ano pa ba yung isang survey na yan? Hindi nyo paniwalaan, di ba? Ganun lang naman yun. Wala nang problema. Maging sukatan yung mga survey na yan. Kung totoo. Thank you. Well, from my point of view, I think it only means one thing. Performance will always beat politics. Wow. So the more that you work, the more that you do your work, the harder that you work, and the better that you perform your. Alam niyo mga kababayan, pagka pinapanood ho natin itong mga marites na to, para ho tayong pinapahirapan sa totoo lang. Tinitiis lang ho natin. Kasi alam ho natin ang katotohanan. Ngayon, kung alam nyo ho ang katotohanan, i-share nyo na ho ang video na to para mas maraming makaalam kung ano ang totoong nangyayari ngayon sa ating bansa. Duties. The Filipino people will recognize this and the Filipino people will respond to this positively. Nakita naman natin itong nakalipas na mga buwan, yung ikot ng ating Pangulo sa iba't ibang probinsya sa paghahatid ng tulong, sa pag-a-address ng mga issues na hinaharap ng ating bansa. And of course, when it comes to the work of Speaker Martin Romualdez, we have seen the same, degree in dedication sa mga ikot po ng mga BPSF, sa paghahatid po ng. Ngayon okay lang yan eh. Okay lang ho yan. Alam niyo sa ano tayo excited? Excited ho tayo pagka nagkaroon na ng presidential debate. Paano ba yan? Shiny head. Pagka nag-presidential debate yung amo mo at si VP Sara, ang hina ng coconut neurons ng amo mo. Hindi makakakanayon kay VP Sara. Anong i-bring up niya na issue? EJK? Anong i-bring up niya? Extraordinary expense. Naku po. Confidential fund. Tignan mo natin ha. Ngayon maingay kayo. Wasakin nyo si VP. Pero pag umabot doon sa punto, naglabasan na tayo ng resibo, baka mag-iyakan kayo. Mga tulong sa mga nangangailangan. At ngayon, dumadaan tayo sa budget process. And this is a collective effort, of course, of the 19th Congress. And I'm happy for the numbers that they have received. And I hope this will further inspire the administration to work harder because the Filipino people need people who are serious and who are willing to work for the Filipino people. At yun ay si Tambaluslos, palakpakan. Ayun na nga mga kababayan, kung di nyo pa ho napanood tong video na to, i-click nyo na. Yan ho, pinaka-latest na upload natin kanina. Sa mga di pa nakapanood, i-click nyo na ho. Maraming salamat, mag-ingat ho kayo mga kababayan. Huwag ho tayong magpaloko dun sa mga taong merong toothpick sa bibig. Ngayon di ho natin alam kung sino ang sumusuko sa toothpick niyan. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat. Shoutout dito kay Sir Ibi Hugalbot ha. Palakpakan ho natin. Ano ho yan? Tirador yan. Pagka linak niya ang target, hindi ho niya bibitawan. Parang di ba yung agila pagka nag-dive yan, no strike. Ay, nakita niya tong si Bungalon. Ay, bam! Ayan o. Sunod-sunod ho. Hindi pa ho tayo tapos. Intro pa lang ho yan. Nakita niyo ho yung kay Kimbo. Bungalon, kalma. Kalma lang, kalma.